Maligayang pagbabalik mga kaibigan. The Crunch Time Basketball ay nagbabalik para magbigay na naman ng komento sa larangan ng basketball sa season na ito. Lakers panalo sa in-season tournament sa NBA ngayong season na ito. Ang Los Angeles Lakers ay magkapantay na sa Boston Celtics para sa pinakamaraming championship sa kasaysayan ng NBA sa Las Vegas. Sa likod ng magaling na performance ni Anthony Davis, na nagtala ng 41 points, 20 rebounds, 5 assists, at 4 blocks, nanalo ang Lakers sa unang in-season tournament sa isang tagumpay na 123-109 laban sa Indiana Pacers sa T-Mobile Arena noong Sabado ng gabi. Si LeBron James, na nagdagdag ng 24 points, 11 rebounds, at 4 assists, ay itinanghal na MVP ng tournament. Matagal na naming ginagawa ito ng sabay, 5 taon na, at nahanap lang namin ang paraan, sabi ni Davis pagkatapos ng kanilang laro kasama si James. Kilala namin ang isa't isa, alam namin ang aming mga ugali, kung ano ang gusto naming gawin. Siyempre, sa mga oras ng kaba, umaabot kami sa aming kilalang pick and roll at mahirap ito pigilan. Nagkakasabayan kami. Kamakailan, si LeBron ang naging mainit. Ngayon, ako naman, at ginawa pa rin niya ang kanyang trabaho. Ang dalawang koponan na ito ay pumasok sa championship game ng Sabado na may parehong 6-0 na record sa in-season tournament, at ginawa ito gamit ang lubos na magkaibang style. Ang Lakers, sa likod ng laki at lakas ni James at Davis, ay nagmistulang blocker ng mga kalaban, pumasok sa laro na may lamang na higit sa 20 puntos bawat laro laban sa mga ito. Samantalang ang Indiana, ay nagtagumpay laban sa 4 na pangunahing boto mula sa nakaraang Eastern Conference Playoffs, kabilang ang Cleveland Cavaliers, Philadelphia 76ers, Boston Celtics, at Milwaukee Bucks, patungo sa championship game sa likod ng pinakamabilis na takbo at pinakamahusay na opensa sa liga. Hindi nakakagulat, ang laro noong Sabado ay naganap na parehong mga koponan ay umaasa sa kanilang mga lakas. Ang Lakers, isa sa pinakamahina sa 3-point shooting sa liga, praktikong hindi na sumubok dito, hindi nakagawa ng kahit isa hanggang sa tinamaan ni Taurean Prince ang isang corner 3 bandang huli ng third quarter, na naging ika-3 koponan ngayong season na hindi nakakatira ng 3-pointer sa isang kalahating laro. Sa halip, pinamunuan ng Lakers ang Pacers sa loob, nag-post ng 86-44 na lamang sa puntos sa paint area. Ginamit din ng Lakers ang kanilang laki at haba sa perimeter upang palaging guluhin si Tyrese Haliburton, ang breakout star ng tournament na ito, na nagtapos ng may 20 points at 11 assists ngunit hindi nagtagumpay na may pantay ang epekto na kanyang naiambag sa mga laro sa buong tournament. Oo, malungkot at frustrated kami, sabi ni Haliburton. Lamang sila sa amin ngayong gabi mula sa simula ng laro hanggang sa dulo ng laro. Hindi lang namin nagawa ang trabaho sa mga loose balls, hindi kumolekta ng rebounds, hindi nakakapigil ng sapat kapag kinakailangan. Ini-outplay lang nila kami, at nakakapanghinayang. Hindi lahat ng koponan ay may Anthony Davis at maraming 6'8", 6'9" wings, kaya't may ganoon din. Pag-unawa kung paano darating ang iba't ibang hits. Hindi ito parang regular na season sa lahat. Sanay ako na laging naglalaro si LeBron, kahit ilang minuto, 30, 35. Parang hindi sila umalis sa sahig sina LeBron at AD. Para itong playoff type na laban. Sinabi ni Haliburton na ang pagsusubok sa mas mataas na intensity ng mga laro ay nagbibigay inspirasyon sa kanya. Ang pagkakaroon ng karanasan sa ganoon ay maganda para sa akin at nagpapahangad sa akin na maglaro ng mas maraming laro na may kahulugan, sabi niya. Kaya't asikasuhin ng tama ang season para makarating ako sa playoff at maranasan iyon. Samantalang ang Indiana, ay nangunguna sa Lakers ng 30-6 mula sa 3-point line at sa isang sorpresa, ay may 29-27 na lamang sa free throw line, isang lugar kung saan karaniwan ang nagmamay-ari ng dominasyon ang Los Angeles laban sa kanilang mga kalaban. Subalit habang may advantage ang Pacers sa 3-point shooting, sila ay nagtala ng 10 for 41, kung saan maraming open looks ang hindi nila na-convert na maaaring nagbago sa takbo ng laro. Ang napakalaking advantage sa laki sa loob para sa Los Angeles ang naging pagkakaiba sa laro. Ang nag-udyok dito ay si Davis, na tila'y ginagawa ang anuman na naisin niya sa buong laro. Kasama na rito ang pagdala ni Davis kay Miles Turner sa foul trouble at sa huli ay pina-foul out niya ito sa laro na may 4 minutes and 9 seconds na natitira.
Sa oras na iyon, labis nang lumaki ang lamang ni Davis, na nagtala ng 10 sunod-sunod na puntos bilang bahagi ng 13-0 run na nagbigay sa Los Angeles ng pinakamalaking lamang sa laro na 115-99 na may 3 minutes and 11 seconds na natitira, na nagpadala sa masiglang crowd ng Lakers sa pagsasaya na nagtagal hanggang sa huling buzzer. Sinusubukan ko lang gawin ang lahat ng aking makakaya para manalo ng isang laro ng basketball, sabi ni Davis pagkatapos. Siyempre, inilalagay ako ng mga kakampi ko sa isang magandang posisyon para maging matagumpay. Siyempre, espesyal ito para sa amin, ang tagumpay sa unang in-season tournament. Pero gusto rin namin manalo ng pareho sa Hunyo. Isa itong hakbang sa tamang direksyon, siyempre, pero kahit malaking tagumpay ito ay isa lamang laro at kailangan nating magpatuloy at simulan ang paghahanda muli sa Martes. Bagaman itinakda ito bilang isang neutral site na laro, ang karamihan sa crowd ng Sabado ng gabi ay malakas ang suporta sa Lakers, dahil ang Las Vegas ay mga 4 na oras hilaga silangan ng Los Angeles at karaniwang isang malakas na Lakers town. Bagamat nanalo ang Lakers sa NBA Cup, hindi ito nagdulot ng tagumpay sa NBA standings. Ang laro ng Sabado na magiging pang-83 na laro sa Lakers at Pacers ay hindi kinikilala bilang bahagi ng regular na standings ng liga at wala sa mga estadistika ng laro ang itinuturing na bahagi ng regular na total. Ngunit ang bilang, ay ang pagiging unang kampyon ng in-season tournament ng Lakers. Ang tagumpay ay nagtatapos sa isang torneo na nagtagumpay sa inaasahan ng liga nitong mga nagdaang linggo at nagtatakda para maging permanenteng bahagi sa kalendaryo ng NBA sa mga susunod na panahon. Hindi ko iniisip na ito ay tungkol sa MVP, ito ay tungkol sa pagkakaisa natin upang manalo sa bagay na ito, sabi ni James kay ESPN's Malika Andrews sa oras ng seremonya ng tropeo. Ito ang unang in-season tournament. Maaaring mabasag ang mga record, ngunit isang bagay na hindi mababasag ay ang maging unang gumawa ng isang bagay. At kami ang unang kampyon ng in-season tournament, at walang sino man ang makapagtaas doon, at maganda itong gawin kasama ang isang makasaysayang franchise at isang magandang cast ng nakakatawa, masigla, at kompetitibong mga manlalaro sa roster na ito.